Magmula pa noong panahon ng Dark Ages hanggang sa magkaroon ng World War I at World War II ay nagkaroon na ng maraming mga labanan at giyera. Maraming mga namumuno ang nagtangkang masakop o makontrol ang dakong silangan. At maging sa panahon natin ngayon, nakakarinig pa rin tayo ng labanan ng iba't ibang mga bansa. Nasaksihan natin ng ilan sa atin ang Vietnam War, ang Sino-Indian War, Iran-Iraq War, mga Middle East conflicts, tribal wars sa Africa at ang Israeli-Palestinian conflict. Subalit ang tunay na labanan na kinakaharap natin sa kasalukuyan ay hindi ang labanan ng mga bansa. Labanan ng mga politiko dito sa Pilipinas. Ito ang labanan na nangyayari sa likod ng pintuan, sa loob ng maraming tahanan. Isa sa katunayan na bihira ngayon ang pamilyang hindi nagkakaroon ng pag-aaway o pag-aalitan sa isa't isa. Maraming dahilan. Ang isa ay asawang hindi naging tapat sa kasal at sa sinampaang relasyon o isang anak na tumalikod at nagrebelde sa pangangaral ng kanilang mga magulang. Maraming ama't ina ang nawalan na ng pag-asa at umiiyak na at sinasabi sa sarili nila, "Suko na ako, di ko na kaya ang lumaban." Sa panahon ngayon ay maaaring makita natin ang maraming pamilya sa ganitong mga larawan. Una, isang abalang ama at ina ng tahanan, may anak na teenager na nalulong sa gadgets o di kaya ay napasama sa masamang barkada. Pangalawa, isang babaeng bigo at nagdurusa dahil sa asawang lalaki na naglalasing ng bababae o may bisyo. Pangatlo, mag-asawang walang panahon sa espiritual na bagay, walang pag-aaral ng Biblia, walang panalangin, at ang mga anak ay libreng gawin ang anumang kanilang gustuhin. Subalit isang katotohanan, mga kaibigan, na kung paanong kahit sa giyera ay di maaaring magtagumpay kung tatakas o tatago ang mga sundalo, ganon din sa labanan sa loob ng pamilya. Kailangang tumayong matibay at matatag ang bawat membro nito at maghanap ng natatanging solusyon. Ngayon, samahan niyo po ako upang alamin kung ano ang naging ugat o dahilan ng mga pag-aaway na ito na dumating sa ating pamilya. Mahal ng Diyos ang ating pamilya, kaya siya ay naglaan ng kasagutan sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang Biblia ay isang liham ng pag-ibig ng Diyos para sa pamilya. Ito ang nagbibigay ng solusyon sa ating mga problema. Nang likhain ng Diyos ang buong sanglibutan, kabilang ang paglalang sa una nating mga magulang, lahat ay maganda at napakabuti. Lahat ay namumuhay ng payapa, masaya at may pagkakaisa. Subalit, ano nga ba ang nangyari? Hindi mapag-aalinlanganan na merong sumira sa perpektong plano ng Diyos. Ito ay walang iba kundi ang kasalanan na nag-ugat sa puso ng isang anghel. Isang anghel na nagngangalang
Lucifer. Siya ay isang magandang anghel, nilikhang perpekto, at humahawak ng mataas na posisyon doon sa langit. Subalit siya ay hindi naging kontento at masaya sa pagiging kasunod ng Diyos. Gusto niya mahigitan ang Diyos. Ang ulat sa Ezekiel Kapitulo 28, ang talata ay 14 at 15, inilagay kita na may pinahirang kirubin na nagbabantay. Ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay naglalakad sa gitna ng mga batong apoy. Ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Kung siya ay nilikhang sakdal, paano naging masama ang anghel na ito? Ayon sa Ezekiel Kapitulo 28, ang talata ay 17, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Naging makasarili ang anghel na ito at ninais niyang kunin ang pagsamba at kalwalatian na nararapat lamang sa Diyos. Hinamon niya ang manlalalang at pinasimulan ang unang away, ang unang labanan sa buong sansinukob. Ayon sa Isaias Kapitulo 14, ang talata ay 12 hanggang 15, ang sabi, "Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa? Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng kaitaas-taasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Gayon may ibinaba ka sa Sheol sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay." Kung mapapansin natin, ang lahat ng ninanais ni Lucifer ay nakabase sa salitang ako, ako, ako. Siya ay may malaking ego. Hinayaan niyang mamuhay ang kasalanan sa kanyang puso. Kadalasan, ito rin ang pinagsisimulan ng pag-aaway sa loob ng ating tahanan, ng mag-asawa, ng mga magulang at anak. Sa oras na ang iniisip lamang natin ay ang ating mga sarili at hindi ang kapakanan ng iba. Ang lahat ng problema ay nagsimula kay Lucifer, na di kalaunan ay tinawag na Satanas. Siya ang nagpasimula ng isang rebelyon at nagtanim ng pagdududa sa puso ng iba, lalo na sa mga anghel. Hinikayat niya sila sa paniniwalang mas magiging masaya at maayos kung siya ang maghahari o mamumuno. Nalinlang at nahikayat niya ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit. Lahat sila ay nalito noong una, ngunit pagkatapos ay gumawa ng lubusang paghihimagsik. Kaya't nagkaroon ng isang malaking labanan doon sa langit. Nanalo ang Diyos at si Lucifer, kasama ng kanyang mga anghel, ay inihulog dito sa lupa. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 4, ang talata ay 7 hanggang 9. Kinalagkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis
ang mga ito sa lupa. At tumayo ang dragon sa harapan ng babae na malapit ng mga anak upang lamunin ang anak ng babae pagkapanganak niya. At nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma, ngunit hindi sila nagwagi. Niwala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Si Satanas ang pasimuno ng lahat ng labanan o pag-aaway. Siya ang nagdala ng kasalanan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng pagdurusa, pagkakasakit at kaguluhan sa ating pamilya. Maaari magtanong ang ilan sa atin, bakit hinayaan ng Diyos ang demonyo o si Satanas na hindi niya ito winasak kagad? Bakit hindi niya siya tuluyang tinapos kasama ng kanyang mga anghel? Di na tayo sana nakaranas ng ganitong kahirapan. Ipagpalagay natin na kayo ang Pangulo ng Pilipinas at kayo ay hinamon ng isang sikat na senador at ang 1/3 ng parehong Kongreso at Senado ay pumanig sa senador. Nagkaisa sila para ipa-impeach ka. Ang iba ay nagrally laban sa iyo. Alam natin na ang Pangulo ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. May kakayanan kang utusan ang mga sundalo na patayin ang sinumang sasalungat sa iyo. Kung ito ay iyong gagawin, mapapatunayan mo ba bilang Pangulo ng bansa na ikaw ay matuwid, matapat, at mapagmahal sa tao? Tiyak na hindi at kabaligtaran ang iyong mapapatunayan. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Samantalang tila lulutas ng problema ang pagpatay kay Lucifer, ito ay labas sa karakter ng Diyos. Kung ito ay kanyang gagawin, ang mga anghel ay susunod, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa takot. Kaya binigyan ng Diyos si Lucifer at lahat ng anghel ng kalayaang pumili. Ipagpalagay natin na kayo ay may isang anak na may screw sa kanyang ulo. At ang kanyang isipan ay nakaprograma sa inyong computer na kung ano ang gusto nyong gawin niya ay itatype lang nyo at gagawin na niya. Na kung anong gusto nyong sabihin niya ay itatype nyo at sasabihin niya. Gusto nyo bang maging ganito ang inyong anak? Hindi, di ba? Ganon din ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kaya ayaw niya na tayong pakilusin na parang robot o puppet na walang kakayang pumili. Kung tayo ay may kakayahang pumili, kaagibat nito ang posibilidad na tayo ay makagawa ng mga maling pagpili. Subalit kung tatanggalin naman ang kapangyarihang pumili, tinatanggal ang kakayahang magmahal o umibig dahil ang pag-ibig ay hindi kailanman ipinipilit. Ito dapat ay kusang dumadaloy sa ating mga puso.
isa sa karakter ng Diyos ang katwiran at pag-ibig. Pinahintulutan niyang makita at maranasan ng saan sinukob ang mga prinsipyong pundasyon na ipinaglalaban ni Satanas at ang kanyang karakter at pamamahala. Sa paggawa nito, magiging malinaw sa lahat ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang magkasalungat na karakter. Ang sunod na tanong, bakit naapektuhan ng pagre-rebelde ni Lucifer maging ang tahanan o ang pamilya ng bawat isa sa atin ngayon? Ang sagot ay dahil din sa maling pagpili ng ating unang mga magulang. Kagaya ni Lucifer at ng mga anghel, sina Adan at Eva ay may parehong malayang pagpili. Alam natin ang kwento na si Satanas ay pumaroon sa hardin ng Eden para lituhin at linlangin ang unang mag-asawa, sina Eva o kaya si Adan at saka si Eva. Tinukso niya silang pareho na kainin ang bunga mula sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama na ipinagbabawal ng Diyos na kanilang kainin. Tinukso silang magduda at huwag magtiwala sa Diyos. Nang si Eva ay naglalakad sa hardin ng mag-isa, tumigil siya para tignan ang ipinagbabawal na puno. Ito'y napakaganda at naganap ang plano ni Satanas. Siya ay nagsalita kay Eva sa pamamagitan ng isang ahas. Hindi katakataka na si Satanas ang pinakaunang ventriloquist o isang personang nagsalita sa pamamagitan ng hayop o dami. Ang demonyo sa pamamagitan ng ahas ay nagsalita sa Henesis Kapitulo 3, ang talata ay 1. Sinasabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Sagot naman si Eva, sa verse 2, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit, sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin kundi kayo'y mamamatay. Marahil, sa pagdadaman na siya ay nalilito, dinagdagan ito ng ahas. Sa verse 4, ang sabi, subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain, noon ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Iminumungkahi ng demonyo na pinagkaitan lamang sila ng Diyos ng bagay na mabuti. At ito ay tila naging mabuti sa pakinig ni Eva. Kaya sa sandali ng kahinaan, siya'y nahulog sa tukso. Sabi sa verse 6 ng talatang 3 ng Henesis, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat naisin o nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at sila'y kumain. Nabigo sila sa pagsubok ng pag-ibig at katapatan ng Diyos. At hindi nagtagal, bago nila malaman na may mali, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang buhay, nakaramdam sila ng takot, pagkahiya, pagkakasala.
Sa oras na napagtanto nila ang kanilang pagsuway, nawala nila ang lahat. Kaligayahan, perpektong pag-ibig, pakikisama sa Diyos, kanilang tahanan sa harden, at ang kapangyarihan sa planetang Earth. Ano ang naging resulta ng pagsuway na ito sa Diyos? Katulad ni Satanas, sila'y pinalayas mula sa harden ng Eden. Nawala sa kanila ang pagkakataon sa buhay na walang hanggan. Ayon sa Genesis, Kapitulo 3, ang talata ay 23 at 24, kaya't pinalayas siya ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya. At kanyang itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Ano ang naging bunga ng kasalanan nila Adan at Eva sa buong sanlibutan? Una ay ang kamatayan. Sinabi ng demonyo, tiyak hindi kayo mamamatay. Subalit si Adan at Eva ay nakaranas ng kamatayan. Tayo rin naman ngayon, dahil sa pagkakasala, ay nakakaranas ng kamatayan. Ayon sa Roma Kapitulo 5, ang talata ay 12, kaya't kung papaanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Pangalawang bunga, ang pagkahiwalay sa Diyos. Ayon sa Isaias Kapitulo 59, ang talata ay 2, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, anupat siya'y hindi nakikinig. Pangatlong bunga, ang mga tao ay naging likas na makasalanan. Sabi sa awit 51, talatang 5, narito ako'y inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Totoo ang matandang kasabihan na kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang mga tao ay naging likas na mga makasalanan magmula pa sa kanunuan. Kaya kung mapapansin natin ngayon, ang mga tao, bata pa, ay marunong na magsinungaling. Teenager pa lang, marunong na mandaya o magnakaw. Matanda na, pero suwail pa rin at hindi marunong sumunod. Ang ating perpektong mundo ay nasira ng sumpa ng kasalanan. Ang planetang ito ay naging isang bahay peste ng sakit, kalupitan at kamatayan. At ang milyon-milyong mga tao ay natataranta at nagnanais na malaman sino ang dapat sisihin. Kailan ito matatapos? Madaling sisihin ng Diyos sa pagdadalamhati at pagkawasak ng mundo, ngunit sino ba talaga ang responsable para sa kaguluhan sa lupa? Si Satanas ang may kasalanan. Ngunit, maaari nating itanong, may ginagawa ba ang Diyos para may panumbalik tayo sa Kanya? O pinababayaan na niya tayo? Nang si Adan at si Eva ay umalis sa harden ng Eden, nagbigay kaagad ang Diyos ng isang kamangha-manghang pangako. Siya ay gumawa na at patuloy pang gumagawa ng paraan para sa atin. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ayon sa Genesis Kapitulo 3, ang talata ay 15,
maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. At sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa ibang kahulugan, may isusugong tagapagligtas ang Diyos. Siya ang Mesyas na darating para durugin ang ulo ng ahas na si Satanas. Si Jesus na Mesyas ay dumating at ipinanganak sa Bethlehem. Si Jesus ay dumating para makasama natin, makibahagi sa ating pagdurusa, maranasan ang kamatayang dapat tayo ay daranas. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, ay nabuksan ang pag-asa para sa atin. Para sa ating pamilya na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gumagawa ng paraan ng Diyos para sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan. Sinasabi sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay nagdusa at namatay sa cross ng Kalbaryo para lamang tayo ay muling maipagkaisa sa Diyos. Para magkaroon ng pagkakataong mabuo ang ating pamilya. Si Jesus ay nagsuot ng koronang tinik para tayo ay magkamit ng koronang ginto. Si Jesus ay hinubaran para tayo ay madamitan ng damit ng katwiran. Siya'y namatay para tayo ay mabuhay. Sa bawat dugong tumutulo sa Kanya, ay Kanyang ipinapahiwatig sa buong sanglibutan na minamahal kita at ang iyong pamilya. Ayaw kong magpatuloy sa langit na hindi ko kayo kasama. Oo, nagkasala kayo, ngunit tinubos ko na kayo ng aking dugo para kayo'y makabalik sa akin. Si Jesus ang tanging solusyon sa lahat ng problema sa loob ng ating tahanan. Siya ang tutulong sa atin para makagawa ng mabuti at maiayos ang mga nasirang relasyon sanhi ng kasalanan. Hawak niya ang ating buhay at ang ating kinabukasan. Si Jesus ang tanging lakas na makapagliligtas sa ating pamilya sa malaking labanan ng kasalanan na ating kinasasangkutan laban kay Satanas. Siya ang maglulutas sa lahat ng ating suliranin. Siya ang mambabagong buhay sa atin. Siya ang ating seguridad na maaasahan ng ating sambahayan. Siya ang tunay na nagmamahal sa ating pamilya.
Kaibigan, dahil mahal ng Diyos ang iyong pamilya, nais niya na magkaroon ito ng mapayapa, maunlad at masayang buhay. Nais mo rin ba na ang gayong karanasan kasama ng iyong pamilya? Ngayon na ang panahon para ipasakop at isuko ang lahat kay Jesus. Ang tanging pag-asa ng pamilyang mahal ng Diyos ay si Kristo na nagtagumpay doon sa cross laban kay Satanas, na siyang nagkaloob ng lahat ng paraan upang ipagsanggalang tayo sa masama. Ang banal na Espiritu ay ipinadala upang humalili kay Jesus na maging kasama ng iyong pamilya. Ang mga anghel ay isinugo upang magligtas at mag-ingat upang matiyak ang ating pag-asa sa pagharap natin sa ating bukas. Dahil ang Diyos ang may kontrol sa lahat, tatanggapin niyo ba siya ngayon na nagmamahal ng iyong pamilya? Kung yan po ang inyo pong tugon sa panawagang ito, tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa solusyon na inyo pong ibinigay sa amin upang ang aming nararanasan na mga kaguluhan, na mga pag-iwahiwalay sa loob ng pamilya, ngayon ay aming nakita na doon lamang kay Jesus lahat masusumpungan. Panginoon, tulungan mo po ang bawat pamilya na mga may suliranin sa panahong ito, na sa kanila pong mga pagsasama-sama, kayo po nawa ang hindi nakikitang panauhin. Kayo rin nawa ang siyang hindi rin nakikitang tagapakinig sa panahon ng kanilang mga pag-uusap, na sa bawat salitang mamumutawi sa kanilang mga bibig ay mga salitang makapagpapataba ng puso, salitang makapagbibigay inspirasyon at lalo pang maging malapit sa isa't isa. Panginoon, nais ko pong idalangin ang bawat pamilya ngayon na naway maging ganoon ang kanilang karanasan. At tulungan sila na ang bawat bahagi ng kanilang karanasan ay kayo lagi ang kanilang kasusumpungan ng solusyon sa bawat panahon at takda ng kanilang buhay. Ito pong aming dalangin at patuloy na pagpapasakop sa inyo sa pagkakataong ito sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen. Tunay nga kaibigan, si Jesus lamang ang tanging solusyon sa lahat ng problema sa loob ng ating tahanan. Nais mo rin bang matagpuan ang solusyon sa kinakaharap mong suliranin ngayon? Halika at lumapit tayo sa Panginoon. Ikinagagalak po namin na makasama kayo sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral. Samahan niyo po muli kami bukas sa ganito ring oras at ating pong matutunghayan kung paano magkakaroon ng kaligtasan ang ating pamilya. Kaya kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa Pamilyang Mahal ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Kapag lumalapit tayo sa kordero ng Diyos, makakahingi tayo ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kapag kinikilala natin na tayo nagkasala, kailangan nating ipagtapat sa Diyos ang mga detalye ng ating nagawa. Magsisi na inyong mga kasalanan kay Jesus. Paano tayo makakatanggi sa ganitong pag-ibig ng Diyos sa atin? Ito'y tunay at lubos na pagmamahal para sa bawat isa sa atin.